Kung pakiramdam mo parang nawawala na ang gana mong mangarap, baka may kailangan kang marinig ngayon. Dahil ang disappointment, hindi lang nakakasakit. Pwede rin itong magnakaw ng pangarap, pananampalataya, at pag-asa mo sa kinabukasan. May kilala ka bang dating sobrang pangarapin ng buhay? Yung kahit walang-wala pa siya, todo sipag, todo dasal, todo tiwala sa Diyos? Yung tipong konting pabor lang, konting sagot lang sa panalangin, biglang tatayo, iiyak sa saya, at sabay sabing, alam kong tapat ang Diyos. Pero dumaan ang mga taon, at ang dating kislap sa mata, napalitan ng katahimikan. Ang dating punong-puno ng pananampalataya, ngayon punong-puno ng tanong. Wala na ang dating sigla, wala na yung dating excited akong makita kung anong gagawin ni Lord. At minsan baka ikaw na mismo yon. Madalas ito'y resulta ng paulit-ulit na kabiguan, mga dasal na tila walang sagot, mga plano na biglang gumuho, at mga pangarap na unti-unting nawala habang ikaw ay tahimik na sumusuko sa loob. Tahimik ka na lang kapag may usapan tungkol sa pananampalataya. Kapag may nagtatanong kung naniniwala ka pa ba sa pangako ng Diyos, hindi mo alam ang isasagot. Dati sabik ka kapag nananalangin. Bawat dasal, may kasamang pag-asa. Bawat Bible verse na mababasa mo, pakiramdam mo, may pangakong iniukit para sa'yo. Pero ngayon, natuto ka ng hindi umasa. Kasi masakit ng masaktan. Mas mabuting huwag nang mag-expect kaysa masaktan na naman kapag hindi nangyari ang pinapanalangin mo. Isipin mo si Joseph. May pangarap siyang galing mismo sa Diyos. Dreams na one day, siya'y magiging pinuno at yuyuko sa kanya ang kanyang pamilya. Buong puso siyang naniwala at buong tapang niyang ibinahagi ito. Pero sa halip na makita agad ang pangako na iyon na masakayuparan, ang sumunod na pangyayari sa kanyang buhay ay tila kabaligtaran. Betrayal. Ibinenta siya ng mga kapatid niya bilang alipin. Abuse of trust. Nang makuha siya ni Potiphar, nagsilbi siyang tapat. Pero napagbintangan siyang ng rape ng asawa ng amo niya at ikinulong ng walang kasalanan. Neglect. Habang nasa kulungan, tinulungan niya ang cupbearer na nangakong tutulong sa kanya once makalabas ito sa kulungan, pero nakalimot. Nanatili siyang nakakulong ng 2 taon. Isang dekada ng pighati, tahimik na tanong, at parang delayed promises. Kung ikaw si Joseph, hindi mo ba itatanong, Lord, akala ko may pangarap ka para sa akin? Bakit ito ang nangyayari? Maraming Kristiyano ang tumigil hindi dahil napagod, kundi dahil nasaktan. Hindi dahil tinamad, kundi dahil nadismaya. Marami sa atin ang hindi na nagpe-pray gaya ng dati, hindi dahil sa kasalanan, kundi dahil sa disappointment. Hindi mo na rin gustong umasa ulit kasi parang mas masakit kung mag-e-expect ka pa. Mas mabuting walang inaasahan kaysa umasa at masaktan. Tama? Pero alam mo ba, hindi ganyan ang disenyo ng Diyos para sa'yo. Ang disappointment, kung hindi mo babantayan, ay parang magnanakaw sa gabi. Ninakaw nito ang dating apoy ng pananampalataya mo. Dati, excited kang mag-worship. Ngayon, parang routine na lang. Dati, may passion kang mag-serve. Ngayon, parang nauubos ka na. Dati kayang-kaya mong sabihin God is good kahit may problema. Pero ngayon, napapaisip ka na. Totoo pa ba talaga yan? At dito mas lalong nagiging mapanganib ang disappointment. Dahil pinapatay nito ang pangako na binigay mismo sa iyo ng Diyos. Ang kaaway, hindi lang interesado sa ngayon mo. Interesado siya sa hinaharap mo. At alam niyang kung mapapanatili ka niya sa lugar ng discouragement, hindi mo maaabot ang destiny mo. Kapag hindi mo na-process ng tama ang disappointment, parang tuhod na na-dislocate ang pananampalataya mo. Nandyan pa ang panlabas na anyo, pero wala nang lakas sa loob. Kumakanta ka pa rin sa church pero may kirot sa puso. Nagsasabi ka pa rin, I trust you Lord, pero sa loob mo, may takot ng umasa ulit. At ito ang katotohanan. Kung hindi mo mapagtagumpayan ang disappointment, mahihirapan kang maniwala ulit. At kung hindi ka makapaniwala, paano ka lalakad sa mga pangakong kailangan ng pananampalataya? Sabi sa Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. Ibig sabihin, hindi lang tayo tinatawag ni Lord na magtiis. Tinatawag niya tayong muling maniwala. Pero paano? Paano kung di mo na alam kung may dapat ka pa bang asahan? Ito ang magandang balita. Ang Diyos,
Hindi siya tulad ng tao na nagkakamali ng pangako. Hindi siya CEO na pwedeng mabankrupt. Hindi siya politiko na puro salita pero kulang sa gawa. Siya ang Diyos na kapag nangako, may kapangyarihang tuparin ito, kahit imposible na sa mata ng tao. Sabi sa 2 Corinthians 1:20, "For all the promises of God in Him are yes, and in Him amen, to the glory of God through us." Lahat daw ng pangako ng Diyos ay yes, at hinihintay lang ang amen mula sa atin. Ngayon, baka ang tanong mo, kung yes na pala sa langit, bakit hindi pa rin nangyayari? Ang sagot, kasi ang pangako ng Diyos ay paanyaya, hindi magic. Ang yes sa langit ay nangangailangan ng amen sa lupa. At ang amen na yan ay hindi lang word. Ito ay pananalig. Ito ay pananampalatayang nananatili kahit delayed. Pananampalatayang hindi bumibitaw kahit masakit. Pananampalatayang nagsasabing, "Lord, hindi ko ito naiintindihan, pero alam kong tapat ka." Sa gitna ng disappointment, may desisyon kang kailangang gawin. Mananatili ka ba sa frustration mo? O lalakad ka patungo sa panibagong pananampalataya? Gaya ni Joseph, marami sa mga lingkod ng Diyos sa Bible ay dumaan sa seasons ng disappointment. Si David, inanoint bilang hari, pero inusig at tinakasan ng sariling bayan. Si Abraham, pinangakuan ng Diyos ng anak. Pero lumipas ang maraming taon. Tumanda siya at tila wala pa ring nangyayari. Matanda na rin si Sarah. At sa mata ng tao parang huli na ang lahat. Pero isa lang ang ginawa nila. Hindi sila tumigil. Hindi sila bumitaw. Hindi nila hinayaang patayin ng disappointment ang kanilang destiny. Kapatid, hindi pa tapos ang kwento mo. Baka delayed lang ang sagot, pero hindi ito denied. Baka hinihintay lang ni Lord na muli mong ipahayag ang amen. Baka hindi pa siya tapos sa paghubog ng puso mo para kayang-kaya mong dalhin ang pagpapala kapag dumating na ito. At alam mo ba kung anong panlaban sa disappointment? Hindi hype, hindi motivation, hindi denial. Ang tunay na panlaban sa disappointment ay ang salita ng Diyos. Kapag bumalik ka sa mga pangako niya at pinili mong maniwala muli, kahit wala ka pang nararamdamang pagbabago, doon nagsisimula ang breakthrough. Doon muling nabubuhay ang panaginip. Doon muling gumagalaw ang langit sa lupa. Kaya huwag mong hayaang manakaw ng disappointment ang destiny mo. Oo, nasaktan ka. Oo, parang nawala ang pag-asa. Pero may Diyos na kailan may hindi nawalan ng kontrol. May Diyos na nakaupo pa rin sa kanyang trono, makapangyarihan, tapat, at buhay. Hindi siya bingi. Naririnig niya ang bawat panalangin mo. Hindi maikli ang kanyang kamay para abutin ka. Nakikita niya ang bawat luha, bawat pagod, bawat struggle na hindi mo masabi kahit kanino. At siya ang Diyos na hindi lang magpapagaling, kundi magbabangon. Babangon ka hindi dahil malakas ka, kundi dahil hawak ka ng Diyos na hindi ka kailanman bibitawan. Kung si Joseph nga, na halos buong buhay ay delay at pagkabigo, ay hindi sumuko, paano pa kaya ikaw na may parehong Diyos na tapat? Kapag na-disappoint ka, isipin mo ito. Hindi tinatapos ng Diyos ang kwento sa sakit. Tinatapos niya ito sa tagumpay. At tulad ni Joseph, hindi man instant ang restoration, pero siguradong eternal ang purpose. Sa kabila ng lahat, hindi niya hinayaang patayin ng disappointment ang pananampalataya niya. At sa tamang panahon, gumalaw ang Diyos. Ginamit ni Lord ang mismong pain, betrayal, at kulungan bilang daan para ilagay siya sa posisyon bilang tagapagligtas ng buong Egypt sa panahon ng tagutom at maging instrumento para iligtas din ang kanyang sariling pamilya. Ang dating pangarap, natupad. Ang dating bakit, naging salamat. Ang dating sugat, ginawang platform ng Diyos para sa mas malaking kwento. Genesis 50:20. Maaaring masama ang inyong layunin sa akin, ngunit ito'y ginamit ng Diyos para sa ikabubuti, upang mangyari ang kaganapang tulad nito at maligtas ang marami. Today is the day na pwede mong sabihing, Panginoon, pagod na akong umasa sa sarili ko, pero pipiliin kong magtiwala ulit sa'yo. At doon, sa simple mong amen, magsisimula ulit ang kwento. Kapatid, baka ito na yung moment na hinihintay mong affirmation mula sa langit. Hindi aksidente na napadpad ka sa video na ito. Hindi aksidente na kahit pagod ka na, pinili mong makinig hanggang dulo. Alam mo kung bakit.
kasi may parte ng puso mong gustong maniwala ulit. At gusto kong sabihin sa'yo, hindi mo kailangang bumalik sa dati mong sigla agad-agad. Hindi mo kailangang magpaka-strong o magkunwaring okay. Ang kailangan mo lang ay isang maliit na pananampalataya. Sapat para magsabing, Amen Lord. Kahit mahina na ang boses mo, kahit papabulong lang yang dasal na yan, sa langit, naririnig yan bilang sigaw ng pananalig. Kung hindi ka makatakbo, lumakad ka. Kung hindi ka makalakad, gumapang ka. Kung hindi ka na makagalaw, tumingin ka na lang kay Jesus at hayaang siya ang magbuhat sa'yo. Dahil ang Diyos, hindi lang Diyos ng simula. Diyos siya ng mga bumibitaw, pero piniling kumapit ulit. At kung ikaw yun ngayon, congratulations. Hindi ka man nanalo pa, pero nagpasya kang lumaban muli. At tandaan mo to, kung si Joseph ay dumaan sa mahigit 1 dekada ng delay bago niya makita ang katuparan ng kanyang pangarap, ganon din kabusilak ang plano ng Diyos para sa'yo. Hindi na sayang ang luha mo. Hindi walang kwenta ang mga tao ng pagod mo. Hindi bingi ang Diyos. Hindi lang niya inihahanda ang pangako. Inihahanda ka rin niya para sa pangako. Kaya habang hindi pa nangyayari, huwag mong sabihing wala ng silbi. Sabihin mo, ito ang season ng paghubog. At pagdating ng panahon, hindi lang pangako ang tatanggapin ko, kundi purpose na babago sa maraming buhay. So today, kung kaya mo, manalangin ka ng totoo. Walang arte. Walang memorized lines. Sabihin mo lang, Lord, ang hirap, pero narito pa rin ako. Pipiliin ko pa ring maniwala. Dahil minsan, isang mahina pero taus-pusong amen lang ang kailangan. Para gisingin ang kinabukasang akala mo'y tuluyan ng nawala. Tayo'y manalangin. Panginoon, sa oras na ito, lumalapit ako sa iyo. Hindi bilang isang taong malakas, kundi isang anak mong pagod, nalilito, at naghahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Lord, ipaalala mo po sa akin ang mga pangako mo. Yung mga salitang minsang nagbigay ng pag-asa, pero ngayoy tila nalalabo na sa dami ng iniisip. Paalala mo sa akin kung sino ka at kung gaano ka katapat. Bigyan mo po ako ng lakas na maghintay pa. Kapag gusto ko nang sumuko, yakapin mo ako. Kapag nawawalan ako ng gana, bigyan mo ako ng pananampalatayang hindi nakabase sa emosyon, kundi sa katotohanan ng salita mo. Pananampalatayang nakakakita ng pag-asa kahit hindi ko pa nakikita ang sagot. At higit sa lahat, naniniwala ako na ikaw ang Diyos na nakakakita sa akin. Hindi ka bulag sa luha ko, sa pagod ko, sa mga tanong ng puso ko. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, malakas, at may kontrol sa lahat. Pero ikaw rin ang Diyos na malapit, personal, at laging nariyan. Salamat, kasi hindi mo ako pinapabayaan kahit sa mga panahong hindi ko naramdam ang presensya mo. Tulungan mo po akong ituon ang mga mata ko sa iyo. Hindi sa sitwasyon, hindi sa takot, kundi sa iyo lang, Jesus. Baguhin mo ang puso ko habang naghihintay. Ayusin mo ang paningin ko. Ayusin mo ang lakad ko. At ihanda mo ako, hindi lang para sa pangako, kundi para sa layunin mo. Salamat, Lord, kasi kahit hindi ko naintindihan ang lahat, naniniwala ako. Nananatili kang tapat. At sapat na yon, para piliin kong maniwala muli. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kapatid, kung umabot ka hanggang dito, hindi aksidente yan. Baka ito na ang tugon ni Lord sa mga tanong mo. Kung naniniwala kang may gagawin pa si Lord sa buhay mo, comment mo. Maniniwala ulit ako, Lord. At kung may kilala kang kailangan ding marinig ito, share mo ang video na to. Baka sa simpleng pagpindot mo, may pusong muling mabubuhay ang pananampalataya. Huwag mong kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para sa mas marami pang content na magpapalakas ng loob mo habang naghihintay ka sa pangako ng Diyos. Tandaan mo, Hebreo chapter 10:23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin.